pagkakasala at pagkukulang, higit ay balikod, malapalinis mga aking puso, na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Buksan niyo po ang puso't pangunawan ng bawat isang naririto, malapay noon, hallelujah. Samahan niyo po ako dahil sa kanang aking wala pa akong magagawa. Kaya po maglagay ng salita sa aking mga labi, malapay noon. Gamitin niyo po ako, maging daluyan ng iyong banal na Santong Espiritu. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita sa hapong ito, sa pangunat panalangin, aming minamahal, ginagalang na malapastor. Ay aming sama-sama sinasaway at ang pag-alilangan, gawa ng kadiliman, kawalan ng pananampalataya, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makabalik po tayo sa ating mga kinaupuan, minamahal. Amen, praise God. Ako muna po minamahal ay nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapaabot din po ako ng aking dubling paggalang, pagbati po na isang magandang hapon sa ating minamahal, iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God in our generation, mag-isa kanilang minamahal anak, manugang mga apo, magandang hapon po sa ating mga minamahal mga gagawa, sa ating mga minamahal mga aral, sa ating beloved ordained preacher, Kaluya. Praise God, magandang hapon po sa lahat po nating mga beloved webcast viewers po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Magigyan po sa ibayong dagat. Magandang hapon po sa inyo. Praise God sa ating minamahal na mga kapitbahay na inaabot ng mikroponong ito. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Maminamal kong kapatid sa Malapay sa minamahal na bisita. Kung mayroon po baguhan, magandang hapon po sa inyong lahat. Pumalakpak po muna tayo sa ating pinalapay ni Jesus. Amen. Praise God. So dahil po napakabuti na ating pinalapay noon, and praise God na tayo po patuloy na ginagabayan, pinapatnubayan na ating pinalapay noon, and praise God sa araw na ito. And praise God po minamahal, kaya po, pakibasa po muna natin ang unang talata, Filipos 1:29. Dito po sa Filipos, chapter 1, verse 29, sapagkat sa iyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen. Praise God. Ang ating nabasa mga minamahal, sabi nga dito minamahal, pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang tayo po'y manampalataya, kundi minamahal kinakailangan din tayo magtiis alang-alang sa ating pinalapay noon. Kaya paglilingkod po sa ating pinalapay sa minamahal, hindi po ito puro rosas. May kalakip po ito na pagtitiis. Katulad ng ating pinalapay noon, minamahal, nagtiis po siya. Kaya pamagatan po natin, minamahal, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, ang pagdurusa ng mga Kristiyano. Amen, Kristiyano. Dahil tunay po, minamahal, sabi nga, kalakip ng mga tunay na Kristiyano, minamahal, na sa kanilang patuloy na paglilingkod sa Malapanginoon, ay dumadanas tayo, minamahal, ng mga pagsubok. Mahigpit na pagsubok, minamahal, ilan nga po, minamahal, ay tunay nga po, minamahal, pagsubok sa pisikal, sa pinansyal, minamahal, and praise God, kumisan tuwirang pag-atake ni Satanas, minamahal, nararasan po natin yan. Kaya kumisan, minamahal, sumasagay sa isip ng isang Kristiyano, kung kailan ako naglingkod sa ating pinalapay Diyos, doon naman ako nagkasakit. Minsan dumadaan, naranasan po natin yan, minamahal. Kung kailan ako naglingkod sa ating pinalapay ni Jesus, doon naman ako kinapos sa aking pangailangan. Minamahal. Kaya kuminsan yan po nagiging dahilan, minamahal ng mga Kristiyano, na may mga Kristiyano kaya lamang naglingkod sa Malapanginoon, nakapakinig sila na nagpatotoo na pinagpala ng Malapanginoon, gusto niya pagpalain din po siya, minamahal ng Malapanginoon. Nung hindi dumating yung pagpapala, tumalikod sa paglilingkod sa Malapanginoon. Hindi po yun ang tunay na Kristiyano, minamahal. Katulad ng ating nabasa, ang tunay na Kristiyano, minamahal, praise God, ay may kalakip na pagtitiis. May kalakip, minamahal, praise God, ang sabi rito, minamahal sa ating nabasa, 1:29 ng Filipos, may kalakip na pagtitiis naman alang-alang sa ating pinamahal na Panginoon. Amen, praise God. Dahil minamahal, tunay nga po, minamahal, kaya minamahal ko minsan, minamahal. Yan po dumadating sa buhay natin, minamahal, ang mga pagsubok. Dahil kalaki po yan, kasama yan sa ating paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Huwag tayo magtataka, minamahal, na tayo naglilingkod sa Malapanginoon, minamahal, nakakaranas tayo mga pagsubok, dahil yan po sinasabi ng Biblia. Kinakailangan natin, minamahal, hindi ibig na sabihin ng Diyos, minamahal, kinakailangan kapag naglingkod, maghirap ka, hindi po. Dahil sabi ng Biblia, minamahal, sa ikatulong ni Juan, minamahal, ako'y dinadalangin, na sa lahat ng bagay ay guminhawa ka.
at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Praise God. Kaya po, minamahal. Bakit dumarating ang mga pagsubok, minamahal? Amen. Praise God. Dahil sabi nga po, minamahal sa banal na kasulatan, minamahal. Dito sa Biblia, minamahal. Sa Pilipos 3:10, minamahal. Kasama natin pagtitiis, minamahal. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ito yung kanyang panalangin, minamahal. Kasama ng ating paglilingkod, pagtitiis sa mahal na Panginoon, ito yung panalangin, minamahal Apostol Pablo. Pasahin po muna natin, 3:10 ng Pilipos. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talat ng Gs. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pagkikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Amen. Praise God. Purihin po ating pinalapay ni Jesus. God bless po. Pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Ito pala ang dahilan, may minahal, kung bakit ang Kristiyano sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating pinuwalapay ni Jesus ay nakakaranas ng pagsubok. Anong dahilan? Upang makilala natin lubusan ang ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Dahil kung walang pagsubok, sabi nga minamahal, ang Kristiyano na walang pagsubok, minamahal, walang kahirapan, padisko-disko yan. Kapag dumating yung matinding pagsubok, walang ibang tatawagin kundi Diyos ko, Diyos ko. Amen, praise God. Kaya ang sabi ng ating nabasa, minamahal, upang makilala ko siya, dahilan po yun para ang paraan, upang makilala natin malalim na pagkakilala sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Ang sabi nga po, at ang kanyang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Amen, praise God. Dahil sabi nga, minamahal, amen, praise God, ng banal na kasulatan, pagkatapos mo isagawa ang kalooban ng ating pinamamahal na Panginoon, tatanggapin mo yung kanyang pangako. Palakpakan po natin ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Kaya po minamahal, sabi nga po minamahal, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Magtiis tayo alang-alang sa Kanya. Minamahal, kasama nito pagtitiis. At yung nga po ang panalangin ni Apostol Pablo, minamahal. Amen. Praise God. Kaya minamahal, sabi nga po niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama ng kanyang makahirapan na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. Ang Diyos, minamahal, napakaraming dinanas na paghihirap. Mula sa kanyang pagkasilang na minamahal, isinilang siya, minamahal, sa isang sabsaban. Amen, praise God. Diyos siya, minamahal, tandaan po natin, siya ang siya ang hari ng mga hari, minamahal. Siya ang Diyos ng mga Diyos, minamahal. Sa sabsaban siya ipinanganak. Sa simula pa lamang, nakaranas na siya ng kahirapan. Minamahal. Ayun, praise God. Ang sabi, minamahal, mula sa kanyang pagkapanak sa sabsaban, maging minamahal sa Bethlehem. Nung siya po habang lumalaki, hindi siya maunawaan, minamahal, ng mga nasa Bethlehem. Ang sabi, tinutungayaw siya, inaalipusta, minamahal, hanggang makarating sa Gitsemani, minamahal, andoon naganap ang mapait niyang pagsubok. Minamahal, siya'y sinuntok, hinampas, minamahal, at huli, ipinako sa krus. Minamahal. Yung minamahal, hindi pa natin nararanasan yun. Minamahal. Kaya minamahal, ang sabi nga ng Biblia, minamahal, kung ihambing natin ang mga pagsubok ng ating naranasan, ay maliit lamang ito sa dinanas ng ating pinawalapay noon. Wala pa sa 1%, minamahal, sa dinanas ng ating pinawalapay noon. Kaya sabi nga po, maraming minahal, para sa ibang mananampalataya, minamahal, nakaranas sa pagsubok, minamahal, ang buhay ay walang kabuluhan, sapagkat puro ito pagdurusa. Minsan, dumadating sa buhay natin yan, minamahal. Bakit ganito? Puro pagdurusa ang aking danasan, puro kaguluhan, minamahal. Puro sakit at luha. Ngunit tandaan po natin, minamahal, sa tunay na Kristiyano, minamahal, yung nararanasan natin na pagsubok, minamahal, nararanasan natin na pagluha, nararanasan natin na kapighatian, minamahal, may magandang plano ang ating pinamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kindly po, 8:28 na Roma. May magandang layunin ang ating pinamahal sa ating buhay, kaya nararanasan natin ang mga bagay na yan. Amen. Dito po sa Roma, chapter 8, verse 28, sabi po rito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Amen. Sa makulit bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa.
Amen. Pakan po natin ating pinwalapay na Jesus. Amen. Praise God. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip, minamahal, para po saan? Sa ikabubuti ng bawat sumasampalataya sa ating pinwalapay noon. Amen. Praise God. Para sa ikabubuti pala natin yun. Kaya nararanasan natin ang mga bagay na minamahal. Dahil mayroong magandang layunin ang ating pinwalapay noon. Mayroon siyang nakalaan na magandang layunin, minamahal, para po sa atin, minamahal. Dahil hindi ibig ng Diyos, minamahal, na ang kanyang mga anak ay nakikita niya naghihirap. Hindi po ibig yun ang ibig na malapay noon. Ibig ng Diyos, guminhawa ka, bumuti iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Praise God. Kaya po, paano dumarating yung pagsubok po minamahal sa mga Kristiyano? Unang-una, dahil sa ating mga kamalian at kasalanan. Amen. Praise God. Ang sabi nga po, minamahal, basahin po natin Kalasya 6:7. Kindly po. Dito po sa aklat po ng Galatia, chapter 6, verse 17. Buhat ngayon, sino man ay Excuse wag... me po. Galatia 6:7. Excuse me. Galatia 6:7, sabi po dito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na yasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Amen. Praise God. You reap what you sow. Kung anong ginawa mo, aanihin mo. Amen. Praise God. Kahit dumadating kuminsan, maminamal ang mga pagsubok sa ating mga kamalian at sa ating mga kasalanan, maminamahal. Ang sabi nga po sa magitan ng mga tukso, nalalaman ng malapay noon kung hanggang kailan, kung saan lang ang mga kaya ng bawat mananampalataya. And praise God. Dahil sabi nga ng Biblia, minamahal, and praise God, dito po sa unang Korinto 10:13, minamahal, kindly po. Unang Korinto 10:13. Sabi po dito, minamahal sa unang Korinto, kapitulo 10, talatang 13, hindi, Dito po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, sabi po, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi itinutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po ng kaya malang salita. And praise God. Alam po na mahal pa yun, bagat dumadating sa ating mga mga pagsubok, dumadating sa atin ang pagdurusa. Alam na malapit ko hanggang saan yung makakaya natin. Hindi ka bibigyan ng Diyos sa pagsubok na hindi mo makakayanan. Amen. Kasi sa kalakip ng pagsubok, minamahal, ang pag-ilag. Minamahal, sabi nga po, ano yung pag-ilag, minamahal ko, ikaw ay minamahal nakakagawa ng kasalanan. Tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan. Upang yung pagsubok na yung dinadanas, yan po ay pawiin ng ating pinolapay noon. Kung ikaw ay nakakagawa ng kamalian, tigilan mo na paggawa ng kamalian upang yung pagsubok na dinadanas mo, pawiin yan ng ating pinolapay noon. Amen. Praise God. Dahil sabi nga po, minamahal, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Yung kaya, gano'n kabait ang Diyos, minamahal. Hindi ka bibigyan ng pagsubok, minamahal, hindi mo makakayanan. Ngunit ang dyablo, kapag nagsubok sa iyo, kukunin ang iyong buhay, minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon, hindi ka bibigyan ng hindi mo ito makakayanan, minamahal. Praise God. Sabi nga po, minamahal, kumisan, maminamahal dahil sa pamaraan ng Diyos, ang sabi nga, maaari hindi ito maunawaan ng nahirapang kaluluwa, kaya kumisan dumadating sa atin, maminamahal, yung pagtatanong sa ating pinalapay noon. Bakit, mahal na Panginoon? Bakit dumating sa akin ang mga ganitong pagkakataon? Bakit nararanasan ko ito, mahal na Panginoon? Maraming bakit ba minamahal ang ating namumutawi sa ating mga labi kapag dumadating yung mga pagsubok, mga minamahal. Ang sabi nga, minamahal, dito sa banal na kasulatan, minamahal, ang sabi nga, minamahal, hindi ipinangako ng Diyos na magbibigay siya ng mga dahilan sa kanyang ginawa. Hindi magbibigay ng dahilan ng Diyos kung bakit nakakaranas ka ng pagsubok, minamahal. Siya ay Diyos, minamahal. Kahit nasa gitna ka ng pinakamahigpit na kahirapan, minamahal, anong gagawin mo? Magtiwala ka lamang sa ating pinamahal na Panginoon. Amen, praise God. Yan po ang ibig na malapay noon. Habang ikaw ay dumadanas sa pagsubok, dumadanas ka minamahal ng pagdurusa, tandaan po natin, hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo makakayanan. Ang gagawin mo lamang, magtiwala ka sa ating pinamahal na Panginoon. Amen, praise God. Si Juan Bautista, minamahal,
And praise God. Malapit sa puso na malapay noon. Alagad na malapay noon. Ngunit siya po, minamahal, ginamit na malapay noon sa kanyang pamamalakaya ng kaluluwa. Kasama niya lagi si Juan Bautista, minamahal. And praise God. Ngunit maminamahal, dumating maminamahal ang pagkakataon, minamahal na si Juan Bautista, minamahal ay nabilanggo. Amen, praise God. Nung siya nasa loob ng bilangguan, hindi siya dinalaw na ating pinalapay noon. Kung totoo, napakalapit lamang ng kanilang lugar doon sa bilangguan, may namal. Kung hindi siya dinalaw na ating pinalapay noon. Amen, praise God. Hindi ibig sabihin mang minamahal na hindi siya mahal ng ating pinamalapay noon. Hindi ibig sabihin may namal na pinabayaan na siya na ating pinamalapay noon. Amen, praise God. Kung anong sinabi niya kay Juan Bautista, minamahal. Amen, praise God. Sabi nga po, minamahal ng ating pinamalapay noon, kay Juan Bautista, habang si Juan Bautista nandun sa loob ng bilangguan, minamahal, nagtataka siya, bakit hindi siya dinadalaw ng ating pinamalapay noon? Iniisip ni Juan Bautista, pinabayaan na ako ng malapay noon. Iniwanan na ako ng ating pinamalapay noon. Ngunit ano ang sabi ng malapay noon? Magtiwala ka sa akin, Juan Bautista. Amen, praise God. Yung po, minamahal, ang kailangan gawin ng mga tunay na mananampalataya, yung pagtitiwala. Huwag mawawala yung pagtitiwala natin sa ating pinamalapay noon. Napakahalaga po, minamahal. Sabi nga po, minamahal, ang pananampalatayang walang gawa, baog yan sa paningin na ating pinamalapay noon. Kaya kapag ikaw ay nananampalataya sa ating pinamalapay ni Jesus, na kaya niyang punuan ng iyong pangailangan, magtiwala ka, minamahal, gagawin yan ng ating pinamalapay noon. Amen, praise God. Hindi puro pananampalataya lamang, minamahal. Kailangan magtiwala ka na kaya nang gawin ng ating pinamalapay ni Jesus ang kanyang mga pangako. Tanda po natin, hindi liko ang Diyos upang hindi ito pa rin yung kanyang mga pangako. Amen, praise God. Ano pa, minamahal? Bakit dumarating mga karamdaman? Minamahal, bunga ng ating mga kasalanan. Amen, praise God. Ngunit may karamdaman po, minamahal, hindi lahat ng karamdaman ay bunga ng ating kasalanan. May mga karamdaman din po para po ito sa ikaluluwalhati ng ating pinamalapay noon. Amen, praise God. Kaya po, minamahal, Juan 5:14. Dito po sa aklat po ng John chapter 5 verse 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo. At sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po ng kanyang salita. Ito po minamahal, yung kasaysayan po minamahal ang taong 38 taon na may taglay-taglay na karamdaman. Ang sabi nga po, minamalaking basahin dito sa 1, Kapitulo 5. Simulan po natin sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bitisda, na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Ang sabi rito, minamahal, na nagsisipaghintay ng pagkalawkaw ng tubig. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon, sa tangki at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang nanaog sa tangki, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na nararamdaman niya. Amen, praise God. Meron po, minamahal. Ngunit yung lalaking ito, minamahal, na 38 taon na minamahal na alipin ng karamdaman, bago siya makapunta ron sa, minamahal, sa tubig, nakapasok na lahat yung mga may sakit doon. Minamahal, dahil siya hindi siya makalakad. Walang bubuhat sa kanya. Unahan sila, minamahal. Praise God. Doon sa kinalawkaw ng anghel, minamahal na tubig. Wala na siyang pag-asa na siya'y gagaling pa. Dahil hindi niya magawang pakipag-unahan doon, minamahal, sa tubig, minamahal. Marami nakapaligid yung mga may sakit. Hinihintay nila yung pagkalawkaw ng tubig. Kapag nakalawkaw na ng anghel yung tubig, unahan na, minamahal. Kung sino yung makakarubog doon, gagaling sa kanyang karamdaman. Ngunit yung lalaking ito, minamahal, hindi niya magawang lumapit sa dami ng tao, hindi niya magawang makipagsiksikan upang itubog din po niya yung katawan doon sa tubig, minamahal. Ngunit minamahal, ano sabi, minamahal ng atin, pinakamahal na Panginoon. Nung nakita siya ng ating pinamahal na Panginoon, minamahal, ang sabi rito, nang makita ni Jesus na sinahandusay at napagkikilangan siya malaon ng may sakit,
Malaon ng panahon, may sakit, minamahal, nababatid ng Diyos. Tandaan po natin, nakikita ng Diyos ang ating mga kalagayan, nababatid ng Diyos, minamahal, kung gaano ang pagdurusan dinadanas mo, minamahal. Sabi na rito, at sinabi sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Anong sagot ng lalaking ito? Sumagot sa kanya, lalaki may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangki pagkalawkaw sa tubig. Tatapat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka. Yung lalaking ito, hindi niya kayang tumayo. Lumpo, minamahal. Doon siya nagkaroon ng tiwala sa ating pinawalakay noon. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Nung sabihin ng Diyos na magtindig ka, minamahal, 38 years na hindi siya makatayo. Minamahal. Ngunit nung sinunod niya, yung utos ng ating pinawalakay noon, magtindig ka, at siya po'y tumindig at gumaling siya sa kanyang karamdaman. Eh, napakahalaga po ng pagtitiwala sa ating pinawalakay noon. And praise God. Ang sabi, minamahal, ng ating pinawalakay ni Jesus, nung siya gumaling na, huwag ka nang magkasala pang muli. Amen, praise God. Huwag mo nang babalikan yung ginagawa mong kasalanan. Ay, kumisan sa buhay Kristiyano, minamahal, bakit paulit-ulit yung pagsubok? Paulit-ulit din po natin ginagawa yung kasalanan. Paulit-ulit din po natin ginagawa, minamahal, nilalabag yung kalooban ng ating pinawalakay. Tandaan po natin, minamahal, sa Diyos, hindi po tayo makapagtatago, minamahal. Nakikita ng Diyos ang lahat nating ginagawa. Maging ating buhok, bilang yan ng ating pinawalakay noon. Amen, praise God. Kaya sabi, minamahal, ang ating nabasa, ang sabi ng malapay noon, minamahal, huwag ka nang magkasala. Amen, praise God. Ano sabi? Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo higaan at lumakad ka, at pagdakay gumaling ang lalaki, at hinubad ang kanyang higaan, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at di matuwid. Amen, praise God. Nabuhatin mo yung higaan. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang, sabi ito, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen, praise God. Kaya po minamahal, praise God, napakahalaga po ang ating pagtitiwala sa ating pinawalakay. Kapag sinabi ng Diyos, minamahal, and praise God, na pagagalingin kita sa iyong karamdaman, magtiwala ka. Hintayin mo yung takdang panahon. Dadating at dadating yan. Maminamal, takdang panahon na yan. Magugulat ka na lamang. Minamal, wala ka lang karamdaman. Pinagaling ka na ng ating pinawalakay noon. Amen. Praise God. Ano po sabi, minamahal? Paano dumarating sa ating pagsubok, minamahal? Kumbisan, minamahal, din sa ating mga kamalian, minamahal, at kasalanan. Pamagitan ng mga tukso, minamahal. Nalalaman ng malapay noon kung hanggang saan lang makakaya ng bawat mananampalataya. Dito, sa pamaraan ng Diyos, mari hindi ito maunawaan ng nahirapang kaluluwa, minamahal. Ang sabi pa, minamahal, dito po minamahal sa bunga ng ating makasalanan. Pangalawa, minamahal, tignan nyo minamahal, bunga ng karamdaman dumating, minamahal, bunga ng ating makasalanan. Si Miriam, dito minamahal sa Biblia. Mababasa po natin, minamahal, pakihanda po ang bilang 12. Si Miriam, minamahal, praise God, nagkakitong. Bakit? Sinasalangsang niya si Moises. Hindi niya sinusunod si Moises, minamahal. Nagmamagaling siya. Inisip, mas magaling siya kay Moises, minamahal. Si Moises, minamahal, kinakausap na malapay na mukhaan, minamahal. Hindi pininiwalaan ni Miriam. Kayo po, pakibasa po muna natin. Bilang. Dito po sa Bilang, chapter 12, verse 10. At ang ulap ay lumayo sa tolda. At narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. At tiningnan siya ni Aaron si Miriam. At narito siya ay nagkaketong. Amen. Amen. Praise God. Kita nyo, minamahal. Nakakatakot, minamahal. Ang sabi natin, nabasa, minamahal, 12 ng Bilang. At ang ulap ay lumayo sa tolda at narito, si Miriam ay nagkakitong na pumuting gaya ng niebe.
at tinignan ni Aaron si Miriam at narito siya nagkakitong. Bakit, minamahal? Dito po, minamahal. Basahin ko po uli, minamahal, dito sa 12. Simulan natin kung bakit nagkaroon ng kitong si Miriam, kung paano po siya nagkaroon ng kitong, minamahal. At si Miriam, at dito po sa 1, at si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises. Nagkaisa sila, nagkasundo sila ni Aaron, minamahal, na kanilang labanan si Moises. Tungkol sa pagkapangasawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya nag-asawa ng isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, tumutol sila doon sa pagkakaasawa ni Moises sa isang babaeng kusita, minamahal. At kanilang sinabi, ang Panginoon bagay kay Moises lamang. Tanyo, minamahal, kung gaano ang pagsalangsan, minamahal ng mga tao ito. At kanilang sinabi, ang Panginoon bagay kay Moises lamang nakipagsalitaan. Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Narinig ng malapainon, minamahal, yung kanilang pagtatalo ni Aaron, minamahal. Ang sabi, minamahal, at kanilang sinabi, na ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Yung sabi ng malapainon, si Moises po, sinusunod niya ang ating pinamalapayon. Kung anong sabihin ng malapayon ko, iutos sa ating pinamalapayon, sinusunod ito ni Moises, minamahal. Kaya sabi, minamahal, ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob. Amen, praise God. Na higit kaysa lahat ng lalaki na sa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam. Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan at silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba na isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tulda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila ay kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Mismong mahalapain nagsasalita dito, may namahal. Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay nakikipag-usap ako ng bibig sa bibig. Harapan nakipag-usap ang malapayon kay Moises, minamahal. Ang sabi rito, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakikita. Bakit hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod? Laban kay Moises. Ano? Naman, ang sabi ng ating pinalapay nung kilab. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. At siya'y umalis. Nung umalis ang malapay noon, minamahal, ang sabi, at ang ulap ay lumayo sa tulda at narito, agad-agad si Miriam nagkakitong. Palakpakan po natin ating pinawalapay noon. Kaya po minamahal, praise God, napakahalaga po minamahal na yung mga itinalaga na ating pinawalapay noon. Sabi ng Biblia, bigyan mo sila ng dubling paggalang. Lahat na nagpapagal, praise God, para sa ating mga kaluluwa. Ay sabi ng Biblia, yung mga gumagawa sa altar, mabubuhay yan sa altar. Amen, praise God. Kaya po, minamahal dito, minamaligangan Pastor, ibinigay niya yung kanyang buhay, hindi na po siya nagnegosyo. Iniwanan niya kanyang negosyo. Pagmimina, mga ginto, iniwanan ng mahal Pastor. Ang kanyang kuprahan, napakalawak, iniwanan niya ito. Minamahal, sinunod niya, katulad ni Moises. Sinunod niya yung utos ng ating pinamalapay ni Jesus. Humayo ka! Sabi naman sa kanya, ipangaral mo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen. Praise God. Ginawa ito natin, minamahal, ginagalang naman na pastor. Nagtiis yan ng kahirapan, minamahal. Sabi nga, minamahal natin sa palengke na dinadaanan ng mga pastor, tingin siya manggagaling, minamahal sa kanyang pangaral. Dumadaan siya doon, iniiwanan niya yung kanyang mga anak na walang pagkain. Dadaan siya doon, bibili siya ng buto-buto, maramay mahigop lamang na sabaw, minamahal yung kanyang mga minamahal na anak. Ganun nagtiis ang ating minamaligalang na mga pastor. Bago nila tinatamasa ngayon, minamahal yung pangako ng Diyos na pagkatapos mo isagawa yung aking kalooban, tatanggapin mo yung pagpapalang aking pangako sa iyo. Amen, praise God. Pangalawa, minamahal, si Asa. Sa kanyang kabataan, minamahal, ginawa siyang hari na malapayon sa Huda.
Amen, praise God. Ngunit mga minamahal, habang siya ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, tumatagal siyang bilang hari ng Huda, mga minamahal, dumating sa kanya ngayon, mga minamahal, yung pagsalangsang na sa utos ng ating Panginoon. Hindi na siya naniniwala, hindi na siya nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po, Kalawang Kronika. Amen, praise God. 16, talatang 12 hanggang 13. Dito po sa aklat po ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 16, talatang 12 at 13. Sa 12, at nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha, gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. 13. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at namatay sa ika-41 taon na kanyang paghahari. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po ng kanyang salita. Praise God. Kita niyo, minamahal, ano sabi natin na basa? Ika-39 na taon ng kanyang paghahari, dumating yung karamdaman kay Asa. Minamahal. Sabi rito, at ang kanyang sakit ay totoong maluba. Gayon may sa kanyang sakit, hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi yung manggagamot. Nawala yung kanyang tiwala sa ating Panginoon. Na sa kanyang kabataan, ginawa na siyang hari sa Huda, minamahal. Nagtiwala sa kanyang mahal na binigyan siya ng kapangyarihan, ginawa siyang hari, ngunit si Asa, nawalan ng tiwala sa ating Panginoon. Sakit lamang sa paa, minamahal, yung naging karamdaman, may namal ni Asa. Nawala yung kanyang tiwala sa Panginoon. Pumonsulta siya sa mga manggagamot, minamahal. Anong naging minamahal? Bunga sa 13, at si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. 38 years, minamahal, 3 years lamang, minamahal, yung kanyang karamdaman, namatay na siya. Hindi niya nakita yung 38 years na pinagpala siya ng ating Panginoon. 38 years na ginawa siyang hari ng ating Panginoon. Yung huling 3 taon ng kanyang buhay, minamahal, napakaigsi, minamahal, nakalimutan niya yung kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen, praise God. Kaya po, minamahal, praise God, napakahalaga, minamahal, ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Amen, praise God. Anong layunin, mga minamahal, kung bakit dumadating sa atin ng mga kahirapan, mga pagsubok, minamahal, upang patunayan ang ating pagiging anak ng ating Panginoon. Hebreo 12, talatang 8. Dito po sa Hebreo, chapter 12, verse 8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Amen. Amen, praise God. Ito po yung mga Kristiyano, minamahal, sa kabila ng gawa, may naman ng kamalian, na mahal, tuloy-tuloy lamang. Dahil hindi sila nakakaranas, may naman ng paalaala ng Panginoon. Ito'y nakakatakot. Ang sabi ng banal na kasulatan, datapot kung kayo hindi pinarurusahan, na pawang naranasan lahat, kung gayo'y mga anak, naligaw kayo. Hindi katunay na anak ng Diyos, minamahal. Amen, praise God. Upang mapatunayan natin, minamahal na tayo, anak ng Diyos, minamahal, nararanasan natin, kaya minamahal, huwag tayo magdaramdam sa Panginoon kapag nararanasan natin, minamahal yung pagsubok, nararanasan natin, minamahal yung kahirapan, dahil lahat tayo dumanas, minamahal ng pagsubok. Lahat tayo dumanas ng kahirapan, minamahal. And praise God. Sa aming buhay, minamahal, ito lamang pandinig, minamahal, nakaranas kami ng grabing pagsubok. Amen, praise God. Yung aking beloved wife, minamahal, medyo minamahal, nagbago, minamahal ang aking beloved wife. Kung ano na po pumapasok sa kanyang isip, minamahal, na kung titignan mo, wala nang pag-asa. Dahil iniisip na po niya magpakamatay na, patayin niya yung kanyang sarili. At pagkatapos, bago niya gawin yun, papatayin muna niya kami ng kanyang mga anak. Minamahal. Ngunit totoo ang Diyos. Minamahal. Hindi kami nawala ng pananampalataya. Hindi kami nawala ng pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus. Dahil sabi namin, dadating ang pagkakataon, dadating ang panahon, gagaling ka sa pangalan ng ating Panginoon. Amen, praise God. At yan po ay nangyari, minamahal.
Katulad minamahal, ang ating mababasa, minamahal. Ang sabi nga po, minamahal, kung hindi tayo nakaranas ng kahirapan, hindi tayo tunay na Kristiyano. Dahil ang magulang, minamahal, praise God, na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak, dinidisiplina niya yung kanyang mga anak, minamahal. Hindi niya pababayaan, minamahal yung kanyang anak na malulong sa bisyo. Hindi niya pababayaan yung kanyang anak malulong sa masamang barkada, minamahal. Didisiplinahin ng mabuting magulang yan. Dahil walang magulang na ibig niya yung kanyang mga anak ay mapahamak. Ganun ang ating pinamalapay noon. Kaya nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo may namahal ng paalaala mula sa malapayan dahil ayaw niya na tayo po ay lumiliko, minamahal sa landas na itinuro na ating pinamalapay noon. Amen, praise God. Ano pa, minamahal? Katulad ng ginto, minamahal, upang makita mo, lumitaw yung pagkaginto, sinusunog ito, minamahal. Sinusunog yung bato upang makita yung ginto, lumitaw, minamahal yung ginto. Ganon din sa isang Kristiyano, minamahal. Kailangan maalis sa atin, minamahal. Kailangan ng apoy upang maalis ang dumi, minamahal. At matira ang purong ginto. Amen, praise God. 1:16, 20 at 21. Lapit na tayo matapos, minamahal. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 16, talatang 20 hanggang 22 po. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapwat ang sanglibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. 21. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao sa sanglibutan. 22. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinalapay ni Jesus. Amen. Praise God. God bless po sa pagkabasa po ng kanyang banal salita. Ito po, inhalin tulad ng ating pinalapay sa minamahal, naranasan natin pagsubok. Kapag napagtagumpayan po natin, minamahal, andyan ang kagalakan natin, minamahal. Sa isang babae, minamahal. Ang isang babae kapag sa po'y nanganganak, sabi nga po, kanyang isang paa, nasa bingit na ng kamatay, nasa bingit ng hukay, minamahal. Lahat ng babae sumigaw ng praise the Lord. Walang babae rito, may naman? Amen. Praise. Walang babae rito. Ang sabi, minamahal, kapag isang babae, minamahal, katapos yung mga anak, at yung sanggol na kanya isinilang, ipinatong sa kanyang dibdib, minamahal. Yung hirap na kanyang dinanas, yung 9 na buwan na kanyang dinanas na hirap na minamahal sa pagdadala ng kanyang sanggol, nakakalimutan niya lahat yan nung makita niya yung kanyang isinilang na minamahal, ipinatong ito, minamahal yun sa kanyang dibdib, nawawala, minamahal yung hirap na kanyang naranasan, pagpapasalamat ang kanyang mababanggit, salamat sa Diyos, minamahal, amen, praise God. Ganun ang Kristiyano, minamahal. Kapag napagtagumpayan mo, yung pagsubok, minamahal, na dinadanas mo, walang silid kalagayan ang kagalakan na mararanasan mo, minamahal, na patutunayan mo na ang iyong pinaglilikuran Diyos, minamahal, ay totoong Diyos, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ating pinalapay ni Jesus. Kaya po, minamahal, kaya tayo po, tatayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Ang lahat na darating na sakit, mga kahirapan, mga pagsubok, minamahal, kawalan ng pag-unawa ng iba, pananaghili, minamahal, kapabayaan, pagkalungi, kadiliman at iba pa, yan po, minamahal, ay mula sa mga kamay ng Ama at nalalaman natin na ito ay makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen. Praise God. At tayo po umawit, minamahal. Praise God. Mayroon po tayong Holy Supper, minamahal. Hallelujah. God bless po sa pagkabasa po ng kanyang banal salita. Kaya huwag tayo magdaramdam, minamahal, kung tayo po ay nakakaranas, minamahal, mga pagsubok, nakakaranas ng kahirapan, minamahal. Hallelujah. Awitin natin, minamahal, for to me, to live is Christ. Amen. Praise God. Kaya tayo, minamahal, naririto. Kaya tayo naglilingkod sa ating pinawalapay noon.
Hindi para sa ating mga sarili, kundi para yan sa ating pinamalapay ni Jesus. Amen. Praise God. Kahit tayo nagtitiis, minamahal ng kahirapan. Nagtitiis tayo ng mga pagsubok, minamahal. Hallelujah. In this wide world, there are many great people. Others in this land, they are hopeless in this world. So then Christ speaks to Preach the gospel to the nation and to teach them to the way, to the truth, the life and the gift and the sunshine and the cold of the wind and the rain. Although the tears from my eyes, I must go to Jesus' feet. Hallelujah. Hallelujah. to the nation and to his people. I can read so many songs. Oh, those who then Christ bids me to go, to preach the gospel to the nation, and to teach me to the way, to the truth, the life, the hope. Oh Lord, the heat of the sunshine and the Hallelujah. the wind and the rain. Oh Lord, the tears fall from my eyes. I must go to do His will. Though the others make us laugh, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and
sa atin na pag-aralan na naman ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Huwag mawawala ang ating pananampalataya. Huwag mawawala ang pagtitiwala sa ating Panginoon na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. At bago tayo dumako sa ating minamahal banal na hapunan, saliksikin natin ang ating mga sarili, minamahal. Bago tayo sumalo sa banal na hapunan, minamahal. Napakasagrado po natin isasagawa sa mga sandaling ito. Sabi nga ng Biblia, minamahal, dito po, minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po, minamahal, dito po sa 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ganyan po kasagrado, minamahal natin isasagawa sa masandali ito. Kaya habang tayo po yung nagbubulay-bulay, minamahal, saliksikin natin ang ating mga sarili. Kung tayo po, minamahal, ay mayroong mga hindi nakapagkasundo. Kung tayo po may mga kaalit, minamahal, bago tayo, minamahal, sumalo sa banal na hapunan, lapitan natin yung ating nakaalit. Humingi tayo ng tawad, minamahal. Kung ikaw ay may dinadala pa sa iyong dibdib na minamahal na pasanin, linisin mo muna na malbaw ka sumalo sa banal na hapunan. Kaya habang ating binubulay-bulay, maminamahal ang kabutihan ng malapay noon, saliksikin natin ating mga sarili. Awitin muna natin, mga minamahal, search me, O God. Siyasatin mo ako, malapay noon. Linisin mo, malapay ang aking puso na marumi sa kasalanan. Upang ako'y maging karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah. Search me, magpatuloy na tayo kaawit. Pawid ito, minamahal. Salisigin natin natin mga sarili. Upang tayo po, may karapat dapat sumalo sa banal na hapunan sa araw nito. Napakasagrado natin sa sarili. I pray.
2,000 years ago, minamahal, ang sabi naman sa banal na kasulatan, hindi may paliwanag na hirap na kailangan tiisin ang ating dakilang Diyos. Siya ay hinagupit ng paghampas, may mga bakal na tumuklap sa kanyang mga laman. Sa iyong banal na katawan, minamahal, binuhat niya ang napakabigat na krus na simbolo ng ating mga kasalanan at nilakad ang malayong daan patungo sa Kalbaryo kung saan siya ay pinako. Na may putong ng kurunang tinik na ibinaon sa kanyang ulo. Kayang binata minamahal ang lahat upang tayo ay maligtas. Walang minamahal katubas na halaga yung kanyang hirap dahil tayo po ay iniibig ng ating pinamalapay noon. Hallelujah. Ang sabi nga po minamahal dito sa Isaiah 53, tunay na kayang dinala ang ating mga karamdaman. Dinala ang ating kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo'y tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ganyang kabuti ang ating pinangalapay noon. Tiniis niya lahat ng hirap na minamahal. Tiniis niya lahat ng kapigatian, pag-alimura ng mga tao. Tiniis niya ito alang-alang sa ating mga kaligtasan. Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos, minamahal. Kung tayo, minamahal, na hindi karapat dapat ibigin ng Diyos, ay inibig ng Diyos, sino tayo? Pwede tayo magawa magpatawad. Hallelujah. Sino tayo na di natin maibig ang ating kapwa? Kung yung katabi mo, hindi mo kayang ibigin, paano mo masasabi, iniibig mo ang Diyos ay hindi mo nakikita? Kaya pa nararamdaman natin ang palalabasisya ng malapay noon. Tayo mawit mo, pinamahal. Palungkuran natin natin pinamalapay noon. Gawin natin panalangin mo, pinamahal. Ang ating amitin. Hallelujah. Nakatunghay ang malapay noon, pinamahal. Nakikita ng Diyos sa ating mga kalagayan. Katulad ng ating napag-aralan na pinamahal. Pagkatapos natin may sagawa ang kalooban ng ating pinanalapay noon. Yung matagal na natin panalangin na pangako ng Diyos, may sagawa mo ang kanyang kalooban, tatanggapin mo yung kanyang mga pangako. Tayo mawit, pinamahal. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa labas sa iyo. Nagkatapat sa sumasamo, dumudulo sa harap ng banal mo trono. Lumalapit, di makarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo.
kasalanan, ako'y nahuli mo. Lumalapit, hindi man dapat sa kabanalan mo. Biyaya kapatawaran sa'yo ay nagtatagpo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Huwag tayo gumawa. Huwag tayo gumawa. Nakalimutan ko na yung sa kasalanan, ako'y nahuli mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nagkakon ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nagkakon ko, o aking Jesus. Kung kumpleto na po na ibigay mo yung namahal, yung tinapay at yung katas ng ubas. Hallelujah. Ay dadako na po, minamahal, sa ating banal na hapunan. Ang sabi ng Biblia, minamahal, dito po sa 11 ng unang Korinto 24. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Ngunit bago tayo dumangko dyan, minamahal, tayo muna po ay sama-samang dumalangin muna. Maging katanggap-tanggap, karapat dapat tayo humarap, minamahal, sa sumalo sa banal na hapunan sa mga sandali ito. Dumalangin muna po tayo, minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Minsan ng pamalapainoon. Narito kami nagpapakumbaba, naninikluhod malapainoon. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin nagawang pagkakasala at pagkukulang, patawaran niyo po kami malapainoon. Gawin mo kami mga malapain, maging karapat dapat mahalapain na sumalo sa iyong banal na hapunan sa mga sandaling ito. Linisin niyo ang aming puso, malapain ng banal ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami makasunod sa iyong kalooban, malapainoon. Hallelujah. Maging katanggap-tanggap sa iyo, malapainoon. Hallelujah. Aming pagsalo sa iyong banal na hapunan sa mga sandaling ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24. At na siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po, mga. Ang sabi ng susunod na talata, gayon din naman,
hinawakan ng sarong, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas, minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, magibahagi. Yes, Lord, hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, Mag-iisa. Yan ang katawang pinayuman upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarong ng bagong tipan. Inumin mo, mag-ibahagi. Ito ang sarong ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugong tumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang sarong ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayuman. Yan ang dugong itinilis. Ito ang aking patunay. Ako'y sasama ng nagpalayas ko. Ito ang aking ipahayag na panalig. Si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y sasama ng nagpalayas. Ito ang aking ipahayag na panalig. Si Jesus na Salamat po rin po ating pinalapay ng Jesus. Maraming salamat po, malapay noon. Hallelujah, na kami iniibig mo, malapay noon. Maraming salamat po, malapay. Tayo dumalangin mo naman sa ating mga pangailangan. Sama-sama natin paabot sa ating pinalapay sa lahat natin pangailangan sa masandaling ito. Pangako yan ng Diyos, minamahal, sa gawa na natin yung kalooban. Kaya ating mga pangailangan ngayon, minamahal, tatanggapin na natin.
Sabi nga, minamahal, lahat na ating hilingin, kapag sinusunod natin ang utos na malapay nun, ating itong tatanggapin. Tayo dumalangin, minamahal. Opo, dakilan mo pagpala namin Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mapahirang pangalan ni Jesus, muli malapay noon. Kami taos puso nagpupurit at papasalamat malapay noon sa mga kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa mga pag-iingat mo sa bawat isa sa amin malapay noon. Maraming salamat malapay noon sa katugunan aming panalangin malapay noon. Maraming salamat po malapay noon. Hallelujah, napakabuti mo sa amin malapay noon. Kaya patuloy kami nagsusumamo malapay noon. Patuloy mo kami hawakan malapay noon, turuan mo kami makasunod sa iyong kalooban malapay noon. May sagawa namin na iyong palatuntunan malapay noon. Patuloy mo abutin, malapay na ang iyong magpalang kamay, ba't pangailangan ay minamala anak, maging kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, pangailangan pinansyal, malapay noon, maging sa kanilang pag-aaral, sa mga lahat ng minamahal kapatiran mag-aaral, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, malapay noon. Masunod ay yung kalooban, malapay noon. Hallelujah, pagpalaan niyo po kami lahat, malapay noon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong po minamala yung kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kalingkaway sa parte ng katawan, nakasulat na dyan yung mga karamdaman, mga inamahal, bangkitin po natin yung ating mga karamdaman, minamahal, hallelujah, nakatungay ang ating pinuhalapay ni Jesus sa masandang ito, katulad na ating napag-aralan, manampalataya, magtiwala, maniwala tayo sa kapangyarihan ng ating pinuhalapay ni Jesus. Tayo po minamahal. Opo, nakilat mapagpala namin Amang Banal, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, minsan ang pamalapay noon. Iunat mo po ay mapagpalang kamay sa bawat pangailangan na aming minamahal mga kapatid, magsalat na aming mga televiewers, sumabay po kayo sa panalangin, may namahal. At sa masandaling ito, ay sama-sama naming sinasaway, lahat ng uri karamdaman, sa lahat ng minamahal kapatiran, leukemia, TB, diabetes, ubo, sipon, trangkaso, pagkapilay, pagkabulag, pagkabingi, COVID man yan, aming sinasaway sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Be healed, no matter your doubts and grievances. Cast out, cast out, cast out, no matter your Jesus. This be healed, problem be solved, no matter your Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo tumayo na po, minamahal. Tayo tumalon, minamahal, 3 beses. Laging sinasabi natin, minamahal, yung galang ng mga pastor, at the top of our voice, minamahal, palayasin natin ang mga demonyo na naglalambitin sa ating mga katawan, na may pananampalataya, pagtitiwala sa ating pinahalapay. Sabay-sabay po tayo minamahal, linggo ngayon, wala po minamahal magagalit, minamahal, walang kapitbahay na may istorbo. Ngayon araw ng linggo, minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinawalapay ng Jesus.